Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kaniyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayo. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Ito po ay kilala rin sa tawag na Spy Wednesday sapagkat ginugunita natin ngayon kung saan nagbigay pahiwatig sa Jesus kung sino sa kaniyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya. Nakilala natin siya bilang si Judas Iscariote. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo, pumunta siya sa mga punong saserdote, matatanda ng bayan, eskriba at pariseo upang tanungin kung magkano ang ibibigay nila sa kanya kapag ibinigay niya ang impormasyon kung nasaan si Jesus. At napagkasunduan ang pagbabayad ng 30 pilak. Sa halagang ito
ang ating Panginoong Hesus ay ipinagkanulo. Napakasakit isipin nito kung sino pa ang alagad mo. Siya pa ang magkakanulo sa iyo. Kung sino pa ang kasama mong kumain, kung sino pa ang kasama mo sa iyong paglalakbay, kung sino pa ang kasama mo sa iyong gawaing pangkaligtasan, ay siya pa ang magtatraidor at hindi gagawa sa iyo ng mabuti. Masakit ding isipin na ang kabayaran ng pagkamakasarili at kasakaman ng isang tao ay ang paghihirap at pagdurusa ng kaniyang kapwa. Uulitin ko po, napakasakit pagnilayan na ang kabayaran ng pagkamakasarili at kasakiman ng isang tao ay ang paghihirap at pagdurusa ng kaniyang kapwa. Mga kapatid kay Kristo, sa makabagong panahon, napakalakas ang panawagan ng katanyagan, kasikatan at kayamanan. Minsan, umaabot pa na kailangang tapakan at hamakin mo ang ibang tao para lamang makamit ang iyong pangarap. Ipinapaalala sa atin sa Ebanghelyo na ang kasakiman, pagiging tuso at ganid ay isang maling gawain at daan. Kinalaunan ay bubulubagin din tayo ng ating konsensya, kagaya ng nangyari kay Judas Iscariote. Hindi pa man niya nagagamit ang 30 pilak na ibinigay sa kanya. Nadurog na agad ang kaniyang puso nang malaman niya na ang hatol na binigay sa kaniyang guro ay kamatayan sa krus. Sa kabilang banda, sa kabila ng mga taong ganid, sa salapi at kayamanan, nanatiling mabuti ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagtanim ng galit kay Judas. Nanatiling walang upas at walang kapantay ang kanyang awa at pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na laging handang mag-alay ng buhay para sa kaniyang minamahal. Pag-ibig na handang magsakripisyo. Pag-ibig na handang magpatawad. At pag-ibig na nananatiling mabuti sa kabila ng kasamaan ng mundo. Pag-ibig na hindi mababahiran ng putik ng kasamaan. Pag-ibig na sa bandang huli maghahatid sa atin ng kalangitan, ng kaginhawahan at ng buhay na walang hanggan. Amen.